Nasagot na nga po natin yung previous video mga kapatid at kaibigan na according sa science, yung oxygen is tinatawag po siyang breath of life. So sa Tagalog, tinatawag siyang hininga ng buhay. Ito po rin ay mababasa natin sa Biblia. Ito po ay nakasulat sa Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng hininga ng buhay. Ang tao ay naging kaluluwang buhay. Yun nga po yung oxygen. Hininga ng buhay sa Tagalog, breath of life sa English. And according nga po sa science is every living things need an oxygen. So sa Biblia, ito rin po ang ating mababasa. Sa Job 2:6, ito po ang nakasulat. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. So, yung lahat ng hininga ng mga tao, and then yung bawat bagay na may buhay, is kailangan po ng hininga ng buhay, which is yung oxygen. Ito rin po ay ating mababasa sa Gawa 17:24-25. Ito po ang nakasulat. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yaman siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. So dito po, proof na ang oxygen po is binibigay po yan ng Diyos sa lahat ng living things. Ngayon po, panoorin po natin kung ano pa yung mga reaction video na aking gagawa ng video reaction, which sasagutin po natin. Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, panoorin po natin ang ilang tanong na aking iniwan na bibigyan po natin ng kasagutan. Yung unang tanong kasi is nasagutan natin patungkol sa oxygen or oxygen. Ngayon, yung pangalawang tanong naman po is, Yahweh ba o Jehovah ang pangalan ng Diyos sa original na salin ng Biblia? Kasi nga po, yun nga po yung na-mention ng ating kaibigan na si Erwin, na yun daw po yung pangalan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. So, panoorin po natin yung konting recap. Bago pa si Moses, okay? Kasi nung nagpakilala ang Diyos kay Moses, anong pakilala ng Diyos kay Moses? Ha? Ako, nalimutan niya na. Ang pakilala ng Diyos kay Moses ay Yahweh or Jehovah, no, sa ibang translation. And then mga kapatid, mga kaibigan, ang ikatlong katanungan, ano ang tunay na kahulugan ng El Shaddai? Bakit kaya siya tinawag na El Shaddai? Kasi sa Hebrew, ang ibig sabihin ng El is Almighty God, and then God, Shad is breast, and then yung Dai is enough. Parang Almighty God or God, then Shad is breast, then yung Dai is enough. So, kasi yung El kasi, ano yan, galing yan sa Hebrew word na Elohim or Eloha. So, tapos itatouch ko na rin po sa pangatlong tanong, ikaapat na tanong, totoo ba na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at lupa, na siya rin yung gumawa ng utos, siya pa rin yung nagkatawang tao para sundin ang sarili niya yung utos. And then yung in-example nga ng ating kaibigan is yung nanay mo, gumawa ng utos, siya rin ang gumawa ng sarili niyang utos. So, naayon ba ito sa Biblia? So, isa rin po yan sa mga tatalakayin po natin. Alright, so meron lang ako tatlong bagay na i-share about knowing El Shaddai. So, hati-hatiin natin ang salita pong Shaddai, kasi alam natin yung salitang El, ibig sabihin lang naman ay God. Okay? At pag sinabi natin Shaddai, okay? So, meron siyang dalawang root word sa Hebrew, ang salita pong Shad, tsaka Dai. Okay?
So yung shad po sa Hebrew, ang ibig sabihin po niyan ay breast o dibdib. Specifically sa nanay. Okay? And dai, means enough o stop. No, parang tama naman, no? Die, patay. Hindi, pag sinabing enough, Lord, ang hirap eh. Tama? Tao lang ako eh. Nagkakasali, kakamali ako eh. Yan ang sagot natin dyan. Di ako perfect, Lord. Alam ng Diyos yun. Alam mo sunod niyang step na ginawa? Ayun, bumaba, nagkatawan tao. Tapos, tao siya. Tapos nabuhay siya ng blameless at faithful. Parang nanay mo te, utos niya siya gumawa eh. Okay? At pinakita niya sa'yo, sabi niya, John 16:33, "Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world." Yung inutos ko, ako rin gumawa. Sabi na, kita mo? O, nakita ko, nagawa ko. Tao ako. Nagawa ko. Follow me. And then yung fifth na na tanong is yung pananalangin ng nakatayo sa harapan ng mga taong sumasampalataya, maging sa harapan ng hindi sumasampalataya. So, naayon na ba to sa banal na kasulatan? So, ito ba ay dapat gawin ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon? So, samahan niyo po ako na isa-isa po natin sagutin ang mga tanong na ito sa awat tulong ng Diyos sa pamamagitan po ng banal na kasulatan o ng Biblia. Muli pa, Lord, mula sa aming mga puso, maingat namin ibinabalik sa iyong lahat ng buong kapurihan, kaluwalhatian at buong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Diyos, ang banal mong espiritu, yung malayang kumilos sa lugar na to. Upon each and every person, Lord, na naririto, even yung mga nanonood, Lord, sa kanilang mga tahanan, inaalis po namin yung ano pa mga bagay na makakapag-distract sa amin sa pakikinig sa salita mo. At Lord, kami po, Panginoon Diyos, ay bigyan mo ng focus in listening to your word. God, we bless your name. We give you glory and honor, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga kaibigan na makakapanood ng video na ito. Ito pong video na to is para po sa mga sumasampalataya at sa mga hindi po sumasampalataya sa Biblia. So, magpapakilala lang po ako. Hindi po ako isang pastor or mangangaral, lalong hindi po ako preacher. So, ito po ay napagkasunduan lang ng aking kaibigan. Sabi niya kasi gumawa po ako ng video, hindi na naman po yung ginawa ko. Dahil na rin po sa pag-ibig sa kapwa, dahil syempre, ang pinag-uusapan na dito is yung kaluluwa ng isang tao. So, nasusulat kasi sa Roma 12:9 ang ganito: ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyong masama, makisanib kayo sa mabuti. So, ang pinakaunang step na gagawin po ng isang sumasampalataya sa Diyos is yung kapuotan yung masama. And then, ang sunod po ay ang pag-anib sa mabuti. So, para magkaroon po tayo ng pag-ibig na hindi pagpapaimbabaw. Dahil nga po, ang pag-anib sa mabuti ay pag-anib sa Diyos. Kaya nga po, nung nagsalita po ang ating Panginoong Hesukristo, kung sino po yung mabuti, ito po ang ating mababasa. Sa Lucas 18:19, ito ang nakasulat. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang." So dahil ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng kabutihan, so siya talaga ang naka-entitle na tawaging mabuti. So, ngayon, yun nga po sa Roma 12:9, umanib kayo sa mabuti or sumanib kayo sa mabuti, which is yung mabuti na binabanggit doon is yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay pag-ibig. Ito rin po ang nakasulat sa unang 1:4-7-8. Ito po ang ating magbasa.
Mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mabuti. So, kailangan nating sumanib sa mabuti. So, sa Hebreo 13:1, so binabati ko nga po kayo, mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid, maging sa mga kaibigan. So, dahil nga po naka-oo na po ako sa ating kaibigan, shout out sa iyo, Mr. Erwin. So, kailangan ko na pong ituloy yung video reaction na ito. Ito po kasi ay ating mababasa sa Mateo 5:37. Ito po ang nakasulat. Datapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Tignan at inyong pakinggan din kung meron ba akong salita ng sariling ganang sa akin, mga kaibigan, mga kapatid, dahil according sa Biblia, ito ang ating mababasa sa Juan 7:17-18. Ito po ang nakasulat. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. So, tignan po natin kung ano po, yung pag-aaral na gagawin po natin is sarili ko pong turo. Kasi ang nagtuturo ng sarili niyang turo, naghahanap na ng sariling kaluwalhatian. So, yung salita po kasi ng Diyos, mapapakinabangan po yan eh. Hanggang sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ito po ay ating mababasa sa ikalawang Timoteo 3:16, ang ganito. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, so kinasihan po ito ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So, bakit kailangan nating matuto sa katwiran sa mga kasulatang kinasihan ng Diyos? Sa ituloy lang po natin sa ikalawang Timoteo 3:17, ito po ang ating mababasa. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, ito yung end result. So, kapag naging tao ka ng Diyos, so tuturuan kang gumawa ng lubos sa mga gawang mabuti para maging sakdal ka. Sa English version po, sa 2 Timothy 3:17 sa Codex Sinaiticus. So, ito is matandang salin na. Ito po ang ating mababasa. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished for every good work. So, may be perfect. So, maging sakdal. So, maging perfect. So, tinuro ang lubos. So, lubos yung pagtuturo sa gawang mabuti. Kaya yung tao ng Diyos, ano po yun? Tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan po yung introduction natin. Punta na po tayo sa main argument. So, ngayon kasi sa pagsasalita ng katotohanan, dapat meron tayong batayan. Sa arithmetic, meron pong ang pag-aaralan po natin doon is yung 1, 2, 3. Merong addition, subtraction, multiplication, division. So, sa sa music, meron pong tinatawag na do, re, mi, fa, sol, at, do. Kung wala ka sa notes, magiging sintonado yung tunog. So, karanasan ko rin po yan bilang isang musician
dahil marunong po akong mag-gitara ng konti, then keyboard. So alam po namin bilang isang musician, once na sintonado po yung pagtugtog. So meron kaming ginagamit na batayan, yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Sa arithmetic naman, sa pagbilang, meron ding batayan. Merong 1, 2, 3, ginagamitan ng addition, subtraction, multiplication, division. So, bigyan ko po kayo ng konting senaryo. So, merong 3 engineer na nagdidiskusyon sa sukat ng pader. Sabi ng isa, 10.4 tong sukat na to. Sabi naman ng isa, 10.5. Sabi naman ng isa, 10.6. So, syempre pare-parehas silang pare-parehas po silang mga engineer. So, sa akin bilang isang hindi naman ako engineer, may hirapan akong ma-determine kung sino yung totoo. So, kuha ka rin ng magiging basis ng batayan mo. Kuha ka ng metro, sukatin mo. Malalaman mo kung sino yung magsasabi sa kanila ng totoo. So, ganun din po sa paghahanap ng katotohanan. So, kailangan po natin ng panukat. So, kailangan natin ng batayan. Kasi yun nga po, yung nakasulat sa ikalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. So, nasa Biblia rin po yung magiging basis ng batayan natin para malaman po natin kung ano po yung katotohanan. So, kasi sa religion po kasi, ang pinag-uusapan niya dyan, kaluluwa. Kapag nailigaw mo yan, wala ka ng paraan para mailigaw yan. Para mabawi yan sa demonyo. So, once na nailigaw mo na yung isang kaluluwa, mahirap nang maibalik sa Diyos yan. Dahil hindi naman papayag yung demonyo na makuha niya. Pabalik sa Diyos yung taong nailigaw na. So, ang gagamitin natin panukat, mga kapatid, mga kaibigan, is yung Biblia. So, ano po yung pinaka-first basis natin? Sa aklat ng apostol na si Pablo, na sulat niya sa mga taga-Korinto, ito po ang ating mababasa. Sa unang Korinto 4:6, ito po ang nakasulat. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So, isa sa mga basic na parameters na gagamitin natin is matuto tayo, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. So, dapat hindi po siya higit. Ano pa po, yung isa pang magiging basis natin. Sa Deuteronomio 12:32, ito po ang ating mabasa. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. So, dapat wag mong hihigit, wag mong dadagdagan, wag mo ring babawasan. Sa Apokalipsis naman, ito po ang mababasa natin sa 22:19, ito po ang nakasulat. At kung ang sino man ay mag-aalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. So, meron pa. So, dapat hindi tayo mag-aalis. Huwag tayong higit, huwag mong babawas, huwag mong dadagdag. Huwag ring mag-aalis. So, tignan po natin mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo ba ay magbabawas, kung magdadagdag, mag-aalis, o hihigit sa bagay na nakasulat. So, isang bagay kasi na dapat nating gawin, ito yung pagsaliksik sa kasulatan. So, dapat pala sinasaliksik mo yung kasulatan.
bilang isang mananampalataya, so tayo po, obligasyon din po natin na saliksikin yung sinasabi sa atin ng nagtuturo sa atin. Ito po ay mababasa natin sa unang 1:4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. So, wag po tayong magpapaniwala sa bawat espiritu. Huwag tayong magsipaniwala agad. Even sa akin, even sa kung sino man yung magtuturo sa inyo, subukan niyo po muna yung espiritu. So, tingnan niyo po kung yung sinasabi nila is appropriate po ba sa bagay na nakasulat, para hindi po tayo mailigaw. Kasi marami pong mga bulaang propeta sa sanlibutan. So, yun nga po, yung equation na inaibigay ko po sa inyo, huwag po tayong hihigit, huwag mag-aalis, huwag magdagdag, huwag rin magbabawas. So, dito po, i-examine po natin, kasi tungkulin po ng sumasampalataya at hindi sumasampalataya yung magsaliksi. Kaya nga po, tama po yung nakasulat sa Biblia, sa Apokalipsis 1:3 ang ganito. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. So, kailangan po nating bumasa. Mapalad po ang bumabasa at nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nakasulat. So, kailangan po nating makinig, kailangan po nating bumasa. Kasi, kailangan nating matutunan ng buo yung tinuturo ng ating Panginoong Diyos. So, buo ba talaga ang kailangan nating matutunan? So, tanungin natin ang Panginoong Hesukristo. Ito ay ating mababasa sa Mateo 28:20 ang ganito. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, kailangan talaga buo kasi ituturo nga po naganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Yun nga po yung kasulatan. So, yung utos, yung kasulatan, ituturo po yan sa mga Kristiyano ng buo ng isang mangaral, ng isang nagtuturo po. Kailangan buo po yan. So, kaya po ako nag-premise ng ganito kasi maselan po yung pag-aaralan natin. So, hindi po siya basta-basta. Pangalan po kasi ng Diyos na pag-uusapan natin. Kasi ang tanong, Jehovah ba o Yahweh ang pangalan ng Diyos? So, napakaselan po yan. Nung nagpakilala ang Diyos kay Moses, anong pakilala ng Diyos kay Moses? Ha? Ako, nalimutan niya na. Ang pakilala ng Diyos kay Moses ay Yahweh or Jehovah sa ibang translation. Okay? So, lumabas na yung pangalang Yahweh sa panahon ni Moses. Punta po tayo sa aklat mismo ng mga taga-Jehovah Witnesses. So, ito po ang ating mababasa sa New World Bible Translation Committee. Published po siya noong February 9, 1950 at New York, New York. So, ito po yung nakasulat. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people familiarity with it since 14th century. Moreover, it preserved equally with other form, the four-letter tetragrammaton JHVH. So, alam naman po yun ng mga taga-Jehovah Witnesses na hindi naman talaga Jehovah yung totoong pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po yun. Kasi inaamin naman po nila sa libro nila na kahit daw mas tama yung pronunciation na Yahweh, more correct way, pero hindi pa rin po yun yung pinaka-correct way ng pagbanggit po ng pangalan ng Diyos. More correct way lang siya, medyo malapit,
pero hindi pa rin po yun yung original, yung Yahweh, hindi pa rin po. So, yung Jehovah, dahil po sa people's familiarity, kaya po, niretain na lang po nila. So, kahit mali, so niretain na lang nila kasi naging popular. So, parang for example, nung mga 90s era, so, sumikat po kasi yung Colgate na toothpaste. Kaya, sa ibang mga, sa ibang mga Pilipino, so pag bumibili ng toothpaste, sinasabi nila, pabili po ng Colgate, tapos ang babagiting brand yung close up. So, isang bagay po yung totoo. Yung Colgate, toothpaste po yun. Pero hindi lahat ng Colgate, yun yung pangalan. So, yung Colgate is a brand. So, naiintindihan niyo po mga kapatid, mga kaibigan. So, pero sa toothpaste po kasi, meron pong iba't ibang brand. Meron tayong Close Up, Colgate, Sensodyne, and then etc. So, ito po is mga brand na panglinis ng ngipin. So, na ginagamit natin and known as toothpaste. So, ganun din po, kapatid, mga kaibigan. So, kahit mali po yung pangalan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, hindi naman yun yung pangalan niya. Kasi maraming Diyos na nakasulat sa Biblia. Maraming Diyos, merong mga Diyos-Diyosan nga Meron nga Diyos ng sanglibutang ito, si Satanas. Diyos din po yun. So may kakategorize mo ba siya sa pangalan na yun? Di ba po? Merong Diyos-Diyosan. So, Diyos din yun, pero Diyos-Diyosan. So, saan mo makakategorize yung Diyos na makapangyarihan sa lahat? Ano yung pangalan niya? Ano yung proper name na dapat mong itawag sa kanya? So, sa third is pag-aaralan po natin yun. So, balik po tayo. Dito nakaka-share tayo mga kapatid, mga kaibigan, na gawa-gawa lang po noong 14th centuries ng mga Masoretes, yung word na Jehovah. So, makaka-assure po tayo. And then, yung sayawi naman is po siya, mga Bible scholar lang po yung nag-translate nun. Pero hindi pa rin po yun yung original na salin. Kasi, pag sinabi nyo po kasing tetragrammaton, yun 4-letter word. So, kung sasabihin mong Yahweh, 6-letter word na yun. So, ngayon, ang magiging katanungan dyan, kung Yod, He, Waw, He, o Yod, He, Vav, He, yung 4-letter word, so katumbas ng YHWH. Bakit naman yung Jesus Christ, sa Hebrew word, tinatawag siyang Yahshua Messiah. Yeshua Messiah. Hindi po ba? Yun po yung tawag kay Heso Kristo. So, bakit sa kanya naging applicable yung word na J? So, alamin po muna natin kung saan po nanggaling yung letter na J. So, yung J po kasi, po yan, before, ang katumbas niya is I. So, ito po, ito is nakuha po natin to sa Google. How did J get its sound? Both I and J were used interchangeably by scribe to express the sound of both the vowel and the consonant. It wasn't until 1524 when Gian Giorgio Trissino, an Italian Renaissance grammarian known as the father of the letter J, made a clear distinction between the two sounds. So before po kasi ginagamit ang J, ang pronunciation is I. So pwede mo siyang i-pronounce na vowel, pwede mo siyang i-pronounce na consonant. So, sa Hebrew translation po kasi yung Jesus o yung Jesus Christ is Yahshua Messiah o Yahshua Messiah. Sa Hebrew po yun. Pero, yung Jesus Christ po kasi is ginamit siya sa
ginamit din po yung word or na-translate din po yung word na Jesus Christ in Greek word. So, yung sa Greek word po kasi, paano ko nakaka-sure na ginamit siya sa Greek? Kasi merong mga apostol si Kristo, katulad ni Mateo, katulad po ni Juan, katulad po ng katulad po ni Apostol Pablo, ng mga ebanghilista niyang si Lucas, si Marcos, sinulat nila in Greek, original in Greek, yung message nila. Kasi, mas ginagamit na po yung Greek word sa panahon nila. Kaya, ang katunayan niyan, si Lucas po is Griego po eh. So, nung tinranslate po yung Heso Kristo, yung Yahshua Messiah, sa Greek word, so ang naging translation nila is Iesus Christos. Iesus Christos. I po yung pinakaunang word. So yun nga po, 'di ba? Yung J nga po and I is magkatumbas po sila. So kaya po pumasok po yung J na word sa Iesus Christos. Pero kaya siya tinawag na Jesus Christ, mga kapatid, mga kaibigan po. So sana po maliwanag po sa inyo kung bakit po pagdating po sa translation ng Jesus Christ is naging applicable yung word na Jesus Christ kasi tinranslate po siya in Greek word ng Iesus Christos. So I po yung una. Not unlike po, ibang case po kasi yung sa 4-letter tetragrammaton Hebrew alphabet po na Yod, He, Waw, He or Yod, He, Vav, He. Yung Yod, He, Waw, He o Yod, He, Vav, He. Kasi po, tayo po kasi pag nagbabasa po tayo ng ng mga word is nag-start po tayo from left to right. So, iba naman po sa Hebrew. So, nag-start po ng kanan, pakaliwa. So, ganun po yung pagbasa ng mga Hebrew word. So, ngayon, yung po kasi, yung Yod, He, Vav, He. So, pag binasa mo po siya sa, sa kung paano po natin binabasa siya, yung Yod po is papatak po siya ng Y, then H naman po yung He, then yung Waw o yung Vav is W for sure, and then H naman po yung yung He. Kaya Yod, He, Vav, He. So, puro consonant po yan. Consonant yan sa Hebrew alphabet. So, chinek ko rin po mga kapatid, mga kaibigan, yung Hebrew alphabet. So, wala po akong nakitang I sa Hebrew alphabet. Sa mga matatandang manuskrito na Yod ang start or Y. So, never po siya magiging I kasi kung I po yung magiging pinakauna niya, so parang lalabas yan ng Tate, He, Vav, or Wav, Waw, He. So, hindi po ganon. So, pumatak po yung pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko po alam kung paano po banggitin yung pangalan and then yung kung paano siya babanggitin. Pero yung 4-letter words, mababasa po natin siya as Yod, He, Vav, He o Yod, He, Waw, He sa salitang Hebrew. So, hindi po natin siya dadagdagan, hindi natin siya dadagdagan kasi yung yung salita ng kung paano po siya banggitin, nag-distinct na po yun dahil sa takot ng mga unang tao na banggitin yung pangalan ng Diyos. So, even sa, sa Greek po, so hindi na po na-apply yung YHWH o yung Yod, He, Vav, He. So, madalas tinatawag pong Kyrios o Lord yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, sa Greek word, so tinatawag siyang Lord or Diyos na Panginoong Diyos. Pero hindi na po in-apply yung word na
Yod He Waw He. So later on, i-explain ko po sa inyo ng further kung bakit po hindi na. Pero one thing is sure, yung madalas po na tinatawag ng mga Hudyo is Kyrios or Lord. Yun po yung talagang tinatawag nila. And then, nung nangaral na po ang Panginoong Hesukristo, so, tinawag yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na Aba or Ama sa translation natin. So, yan po is pag-aaralan po natin sa ibang panahon. So, basahin po muna natin sa Mateo 6:9, yung pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Mateo 6:9, ito po ang ating mababasa. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. So, yung Ama pala, pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero later na po natin siya itatouch. Kaya, isang bagay po yung totoo. Tahasang pagsisinungaling po na tawagin ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na Jehovah. Mali po agad yun. So, wag po natin tatanggapin yung doctrines na yun. Dahil never na magiging 7-letter word. So, lalabagin agad yung tetragrammaton Hebrew, alphabet. Na Yod He, Waw He, o yung Yod He, Vav He. So, never din po na magiging Yahweh dahil wala nga pong vowel. Kung meron mang makakapagsabi kung ano yung pangalan ng Diyos, malamang yung mga unang tao po na sinabihan nun. Ngayon, examine po natin yung Jehovah. Higit ba ito sa bagay na nasusulat na sinabi sa unang Korinto 4:6 na sinabi niya ng apostol na Pablo na matuto kayong maghihigit sa bagay na nasusulat. So, tinanggal po yung J. Tinanggal yung Y. Pinalitan ng J. Dinagdagan ng E. Dinagdagan ng O. Dinagdagan ng A. So, dinagdagan din ng V. So, dito po makikita niyo po na higit na po siya sa bagay na nasusulat. So, ang tawag ng apostol na Pablo sa mga taong nagtuturo ng higit sa bagay na nakasulat is mga palalo. So, ganun din po. Kasang-ayon ba ito sa bagay na inuutos ng Diyos sa panahon po ni Moises na huwag dadagdagan ni babawasan yung nakasulat? So, syempre nagbawas nga po eh. Tinanggalan ng J, pinalitan ng Y. So, dinagdagan naman. Pinalis yung Y, pinalitan ng J, dinagdagan ng E, O, A, siyaka ng B. So, higit na to. Nagdagdag na po. Nagdagbawas na rin po yung nangyari. Kaya, sa dalawang equation natin, talagang baksak na po sa equation po yung salitang Jehovah. Even po, yung pag-aalis sa Apokalipsis, di ba nga po, sinabi ko po yun na kung sino man yung sinabi nga po yun sa Biblia na kapag nag-alis po tayo, aalisin din sa aklat ng buhay. So, nag-alis din po sila. Tinanggal nila yung Y, pinalitan nila ng J. So sa lahat ng equation po, bumaksak po yung word na Jehovah. So, yun po, sa Apokalipsis 22:19 yun eh. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Kaya nga, sinabi ng mga Masoretes, mas more correct way yung Yahweh. Kasi dinagdagan lang ng bawel eh. Pero ito kasing mga taga Jehovah Witnesses, hindi lang dinagdagan, binawasan, tapos nagdagdag pa, nagbawas, nag-alis. So talagang sobrang gabi yung ginawa nila sa pangalan ng Diyos. Para silang mga walang respeto sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ayun nga po, yung Yod He Waw He o yung Yod He Vav He po,
Sa Yahweh naman, dinagdagan ng A, saka ng E. Kaya nabuo yung form na Yahweh. Pero mali pa rin po yun. Kasi papatak siya na 6-letter word. So, 4-letter word lang po yung pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, ano po yung tawag ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga ganitong klaseng mga ngaral? Mapagkakatiwalaan ba to? Anong tawag ng Diyos yan? Sa Ezekiel 13:8, ito po ang ating mababasa. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat kayo'y nangagsasalita ng walang kabuluhan at nangakakita ng mga kasinungalingan, kaya't narito, ako'y laban sa inyo, sabi ng Panginoon. So, bakit laban ng Diyos sa mga mangaral na nagsasabi ng kasinungalingan? Dahil ito po ang dahilan. John 8:44, ito po ang ating mababasa. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nasa ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kaniya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Dahil pala ang nagsasabi ng kasinungalingan ay Diablo. Kapag nangangaral ka ng kasinungalingan, ang inyong ama ay Diablo. So, dahil nagsasalita ang Diablo ng ganang kanyang sarili, sapagkat hindi sa kanya nanatili ang katotohanan, dahil ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, sino ka para pangalanan ng pangalan ng Diyos? Diba? Sapat ba ang karunungan ng tao? Tingnan natin mga kapatid kung sapat ba yung karunungan ng tao para pangalanan yung pangalan ng Diyos. Mas marunong lalabas, mas marunong ka pa sa Diyos. So ito po ang ating mabasa sa unang Korinto 1:25. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa sa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. So, baka may magalit, sabihin, miniminas natin ng Diyos. Nakasulat sa Biblia, meron pong kamangmangan, meron pong kahinaan ng Diyos. Pero, ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. Ibig sabihin, pag samasamahin natin lahat ng karunungan natin, mula sa mga unang nabuhay hanggang sa panahon natin ngayon, pag samasamahin na natin yung mga karunungan natin, hindi pa rin po yun sapat para matumbasan po yung kamangmangan ng Diyos. So, ganun kamangmang yung karunungan natin. Kasi kahit pagsamahin natin yung lahat ng karunungan na meron tayong mga tao tayo, hindi pa rin matutumbasan yun ng kamangmangan ng Diyos. Kamangmangan pa lang ang pinag-uusapan natin. Ganon din naman yung kahinaan ng Diyos. Kahit pagsamahin natin yung lahat ng lakas nating mga tao sa panahon ngayon hanggang sa mga bagong henerasyon, hanggang sa mga unang panahon na nabuhay, ganun pa rin. Pagsamasamahin natin yung lahat ng karunungan ng lahat ng mga tao. So ano pa lang yan? Kahinaan ng Diyos. So doon pa lang makikita mo na di ba? Kapatid, kaibigan, kung ano pa kaya yung karunungan ng Diyos. So, paano tayo aabante niyan? Mas marunong pa ba tayo sa Diyos? Tapos, ikaw tao ka. Ang liit-liit ng kaalaman mo, papangalanan mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw nang marunong, lalagyan mo ng bawel. Sabi nga ni Apostol Pablo, matuto kayo, wag higit sa bagay na nasusulat. Alam niyo ba mga kapatid na takot ang mga unang tao na banggitin ang pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kaya nga ito yung utos sa Exodo 27. Sa Exodo 20, ang versikulo ay 7, ito ang ating mababasa. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So,
Nakita niyo na po, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga maraming natatakot sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na banggitin yung pangalan niya sa walang kabuluhan. Tapos ikaw, papangalanan mo pa siya. Matakot tayo, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi blatantly, parang nagmamarunong tayo masyado sa Diyos. Yung mga unang tao na nabuhay natatakot silang banggitin yung pangalan ng Diyos. Kaya nga nag-distinct yan hanggang sa panahon ng mga apostol. So hindi nila tinawag yung Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan niya. Tatawagin nila sa main na pangalan ng Diyos. Kasi nga natatakot sila Alam mo ba, mga kapatid, mga kaibigan, meron akong babasahing talata. Ito po ang ating mababasa. Sa ikalawang Korinto 3:6. Na sa amin ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Tanong, sino yung titik na pumapatay? Sino yan? So, anuhin natin yung Biblia. Tanungin natin, Panginoong Diyos, sino po ba yung titik na pumapatay na sinasabi ni Pablo? Sa Deuteronomio 32, ang talatay 39, ito po ang ating mababasa. Tingnan ninyo ngayon na ako'y sa makatwid bakay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. So yung titik pala na pumapatay, mga kapatid, mga kaibigan, is yung Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po ba totoo na titik yung Yod-He, Waw-He, o yung Yod-He, Vav-He? Hindi po ba, mga kapatid, totoo po iyan na titik? Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang titik ay pumapatay. Nagpakilala naman ng Diyos, ako'y pumapatay. Nakikita niyo, mga kapatid. Kaya tama na matakot yung mga tao sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aari ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Bakit? Nagpakilala siya sa aklat ni Moses sa Deuteronomio Ako'y pumapatay. So kaya yung mga tao noong unang panahon natatakot sila. Kita nyo, mga kapatid? Hindi ba alam ni Moises yung pangalan ng Diyos? Kaya niya nga yan sinulat Sinulat niya yan. Yod-He, Waw-He, o Yod-He, Vav-He, yung pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko alam kung paano po siya babanggitin. So, yung letra lang po, yung kaya kong basahin, pero hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Kasi nag-distinct na nga yan sa takot ng mga unang tao. So, mga kapatid, sana po, matakot po tayo sa Diyos. Hanggang saan ka kayang patayin? O hanggang saan kayang patayin ng Diyos yung katawan ng mga tao na hindi sasampalataya sa Kanya pagdating ng araw? Basa sa Mateo 10:28, ito po ang ating mababasa. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan
sa impyerno. Sino ulit yun? Sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako ang pumapatay. Deuteronomio 32:39. Ulitin po natin yung pagbasa. Tignan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin, at ako'y pumapatay, at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. So ako'y pumapatay. Siya yun. Hindi lang katawan ang kayang patay ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Even yung espiritu po kaya niyong patayin sa impyerno. So, hindi po ba tayo magsisimulang matakot sa Diyos? Biruin mo, pangalan niya pa ang baguhin natin. Baguhin ninyo. Hindi po ba tayo natatakot sa Diyos? Sa kayang gawin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Ngayon, gaano ba kataas ang pag-iisip ng Diyos? Alam po ba natin kung gaano kataas ang pag-iisip ng Diyos? So ito po, challenge ng Diyos sa lahat ng tao. Sapagkat, sa Isaiah 55:9, sapagkat kung paanong ang mga langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, ngayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad. Ang aking pag-iisip at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. So nakita niyo po kung gaano kataas ang pag-iisip ng Diyos. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganon kataas ang pag-iisip ng Diyos. Tanong, may nakasukat na ba na tao sa universe? Kasi inyong binabanggit yung langit. Di ba po? Wala po. Kaya nga sabi ng ibang mga scientifico, never expanding daw po yung yung universe eh. Kumbaga hindi daw nasusukat eh. Kumbaga nag-e-expand. Yun yung paniniwala nila is. Hindi kasi sila naniniwala sa Diyos eh. Pero sa mga naniniwala sa Diyos, naniniwala ang mga sumasampalataya sa Diyos na may sukat yan. Kasi hindi naman niya sasabihin yun kung hindi niya alam yung sukat eh. Totoo po ba na alam ng Diyos na makapangyarihan ang sukat ng langit? Natural siya yung lumikha nun eh. Patunayan natin. Sa Isaiah 40:12, ito po ang ating mababasa. Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay? At sumukat sa langit ng dangkal, at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal, at tumimbang ng mga bundok sa mga panimbang, at ng mga burol sa timbangan. So, sino yung sumukat ng langit sa dangkal? Di ba ang Diyos? May pangdangkal ang Diyos. Alam niya, may dangkal yan. May dangkal yang langit. May sukat yan. Pero sa atin, hindi natin yung alam yung sukat. Diba? Ganon kaliit yung pag-iisip natin. Kasi may pangdangkal na ginagamit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. May measurement ng langit. So, kaya matakot po tayo sa Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Matakot po tayo. Kasi yun yung buong katungkulan ng tao, yung matakot ka sa Diyos, sumunod ka sa kanyang utos. Patunayan natin, Ecclesiastes 12:13-14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. So, narinig nyo na po. Hindi po Jehovah o Yahweh ang pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, anong susunod? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So bawat kubling bagay, masama man mabuti, ihahayag niya ng Diyos. Kaya matakot po tayo sa Diyos. Matakot tayo sa sinabi ng apostol na si Pablo na matuto tayo wag higit sa bagay na nasusulat. Kung ano po yung nakasulat, huwag natin dadagdagan, hindi babawasan, huwag rin po tayo mag-aalis.
Dapat buo po yung matutunan natin. Yun po yung iniwanan po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad eh. Ganito po ang ating mababasa. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, mamalagi nawang pag-ibig sa mga kapatid. So, naway meron po tayong natutunan at maghari nawa yung pag-ibig, yung kapayapaan sa ating mga puso. Sana po tanggapin natin ng maluwag sa ating mga puso kung ano po yung mga natutunan natin. So, at mananatili po na sa Diyos ang pinakamataas na kapurihan magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat.